Pinatikusulit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa dinaos na prayer rally sa Davao. Pati kaalyado ng dating Pangulo umapilas sa militar na abandonahin na si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawid. Nauwi ulit sa pagkastigo sa Administrasyong Marcos ang idinaos na hakbang ng maisugpis at prayer rally ng mga Duterte sa Tagum City, Davao del Norte kagabi. Sa harap ng kanyang mga taga-suporta, binanatan ulit ni Digong ang gumugulong na economic charter change sa Kongreso. Tingin ni Duterte, gusto talagang isulong ni Pangulong Marcos ang tsa-tsa para tumagal siya sa pwesto. Kaya heto raw ang maipapayo niya sa Pangulo. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan in spite of the fact ng history ninyo pagbaba ng tatay mo hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ng palasyo sa sinabi ni Duterte, pero wala pa silang nilalabas na pahayag. Ang mga mambabatas naman matagal nang nilinaw na economic provisions lang ang gagalawin nila sa tsa-tsa. Pero bukod sa dating Pangulo, binanatan din ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang presidente. Tahasan siyang umapela sa Armed Forces of the Philippines na umatras at huwag na raw suportahan si Marcos. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Babala pa ni Alvarez, posibleng mauwi sa giyera ang pambubuyo ni PBBM sa China. Kaya ngayon pa lang, mas mainam daw na iprioridad ng AFP ang kapakanan ng publiko. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinotektahan natin ang taong bayan? Hindi na bago ang ganitong mga litanya ng kampo ni Duterte. Kaya ang Armed Forces of the Philippines iginiit na nananatili silang tapat kay Pangulong Marcos. Our answer is always the same, that the AFP remains to be a professional organization. Susundan namin yung mga utos ng ating Commander-in-Chief, who is also our President. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.